kayamanan sa ating lahat. Salamat at bumabalik-balik ka mula ng aking 29 chapters na isinare ko dito sa Why We Want You to Be Rich at dito sa bagong sikreto na tips ng mayayamang tao. While I said a while back that after the 10 secret tips will be shared to you, saka ako gagawa ng kwento. But an inspiration has prompted me na gumawa agad ng summary na success story applying the 5 secrets which I shared to you a while back. Kung hindi nyo po nakita pa yon, sana balikan nyo. At lahat ng mga kwento na ibinigay ko dito sa mga totoong buhay na lumago talaga. Applying the same principles that were given to you in these 2 books. Itong batang ito, amoy lupa. Makikita mo yung batang masigasig na nagbebenta. Makikita natin kahit ngayon sa mga palengke, you will see this kind of children na gustong magbuhat ng mga binili mo. Ako, pag may nakakita talaga ako ng ganyang bata, bigyan ko talaga ng malaking tip. So, itong batang ito, nagbebenta po ng popcorn na ginagawa ng auntie niya. Tapos, walang alam na, ang mama niya walang alam, ang nanay niya. Kasi iniwan ang nanay niya ng kaniyang tatay at nag-asawa. Sa madaling salita, itong batang ito ay ibinibigay ang kaniyang kita sa kaniyang nanay. Kaya lang ayaw ng nanay niya. Alam mo yung nanay, napaka-protective niyan sa atin eh. So, hinahampas siya ng dahon ng bayabas pag nalaman na naglalako siya ng mga kung ano-anong nilalako niya just to, kasi naaawa siguro ang mom niya. Parang mamasbo yata ang batang ito. Move forward po tayo. Nang siya ay mag-graduate ng high school, hindi po siya nakapag-college agad kasi nagpahinanti siya ng jeep until such time na siya ay 23 years old na realize niya na walang kahihinatnan ang buhay. So, he said, I cannot be like this forever. And siya po ay nagtrabaho at the same time ay nag-aaral sa Davao ng college. And then, his desire to finish his college was very, very compelling. Talagang nafe-feel niya na yung amoy ng kapobrehan, the sight, yung nakikita niya na hindi nga sila makabili ng bigas, yung amoy ng kapobrehan nila sa kanilang bahay, hindi niya nagugustuhan. The feel, ang pakiramdam ng isang, alam mo yon, hindi ka nga makapagpalit ng damit ng daily kasi wala kang pambili ng sabon. The smell of the stink of the sweat sa kanyang pagtatrabaho pagkatapos mag-aral, at nag-raise din siya ng mga baboy in order to support his matriculation fees. But his desire to finish his course was so potent that may itsura din ang batang ito, ang daming babaeng umaali-aligid sa kanya. But he said, I'm really sorry, I am already married. Nagsisinungaling siya sa mga babaeng may gusto sa kanya at pa-cute-cute. So, he lied that he is already married para hindi siya ma-distract sa kaniyang desire to finish his college. Sa madaling salita, yung tatay niya bumalik na ng may sakit na po. May sakit na kidney
problem. And then, ang nanay, alam mo yung nanay natin, mabait yan eh. At napaka-religious yung mother niya. So, the faith in God, na ibalik sa kanila ang father, and he already worked in one of the manufacturing companies in Davao. So, isa siya sa masugid na nagbantay sa kaniyang tatay on the deathbed. And he shared to us during team building exercises. Naging HR manager kasi nila ako, kaya nalaman ko ang istorya ng buhay. So, ang sabi niya, ang desire ko po na makatapos at crossover ko ang aking buhay at nang ako'y mag-asawa na at the age of 27. So, nang siya ay may trabaho na, naghanap siya ng babaeng responsable din. I always tell you this, when you children or kayo mga bata pa, dapat may conscious effort ka sa buhay mo that when you marry, look for a person who would not be a loser like anyone of the historical background of your parents. Diba? Kung kagaya nito siya, sabi niya, ako talaga ma'am, ayoko yung nagbababae kasi nakita ko ang hirap ng mga anak na naiwanan ng isang tatay o nanay. So, sa madaling salita po, siya ay naging supervisor at eventually he became a manager. Each time na may mga temptasyon siya sa buhay, he would always go back at a time na naamoy niya, na feel niya, iniiyak niya ang kahirapan dahil kulang ang isang magulang at nagsasuffer ang mga anak natin. So, that is the progression and cooperation of an infinite intelligence for us to organize our knowledge and the submission of our faith to God, na sana sa ating paglalakbay ay magabayan tayo ng tamang gawain at pag-iisip. Meron po siyang isang director na uncle na yan ang nag-mentor at naging idol niya. So, if you have none within the family, look for a mentor or a guardian to guide you to achieve whatever purpose you have in life. Hindi naman kailangan maging farmer ka or pedicab driver ka. Ang ginagawa ko kasing mga ehemplo dito, yung mga normal na tao na hindi nakapag-aral. Pero look at this person, sino makakapagsabi na matatapos niya dahil sa kanyang sariling ginagawa as a janitor, as a provider of the family. At hanggang ngayon po, yung nanay niya ay 90 years old and pwede siyang maging regional manager na sa buong Mindanao region and or Luzon region, but he failed to achieve those realization kasi yung mama niya ay nasa kanya pa rin and he's taking care well of the mom.
Ganun po. Hindi ibig sabihin na ikaw ay lalaki, ay pangbabae lang ang pwedeng magbantay sa ating tatay or nanay. There are exemplary men who are doing also the job of women in taking care of their parents. Mahalin niyo po ang mga tatay at nanay niyo. So, ito ay ehemplo na ang tatay nga umalis nung maliliit pa sila, pero bumalik sa original na mother, and the children, mabait talaga yung mother kasi sinabi ng mom daw nila na wag niyong pabayaan yan and you take care of your father. So, with this, I close. Sana na naintindihan natin na ang isang bata na galit sa kanyang kinalalagyan ngayon ay mapupunta sa magandang kalagayan at hindi na uulitin ang mga kasalanan na nagawa ng kanyang magulang. And the propensity to forgive the parent, who made mga failures, nag-bring out ng mga failures sa buhay ng pamilya kasi hindi edukado. Control your energy and maghanap ka ng tamang partner na magiging strength mo kung ikaw ay mag-build ng family. Otherwise, kung palipat-lipat ka, walang mangyayari sa atin. Otherwise, huwag ka na lang mag-asawa and be rich alone. So, salamat again sa pakikinig sa isang magandang kwentong ito. And I'm still looking for other materials na totoong buhay po na nangyari. With that in mind, may the force of the universe be upon you, and await and watch the secrets number 6 and to the next principles in the book of secrets of rich people. Subscription will prompt you my next upload of the next chapters which I will be tackling with you. Amen.